Pag sinabing 3.2 liter diesel engine tapos 5 cylinder pa, ang unang papasok sa isip natin mga boss, malakas kumonsumo ng diesel yan. Tapos naka full time 4-wheel drive pa yan. So ang ibig sabihin, all the time gumagana yung 4-wheel drive system niya or lagi siyang naka 4x4 high. So malamang isa kayo sa curious na malaman kung malakas nga ba sa consumption itong Ford Everest Titanium na to. Tara, ngayong araw mga bossing, susubukan natin siya dahil meron kaming long trip. Pupunta lang kami ng Pampanga. At bago tayo pumunta ron, syempre magpapadiesel muna tayo, magpapapultang. Tapos ipapakita ko rin sa inyo kung ilan kami, tas sino yung mga kasama para makita ninyo kung gaano kabigat din yung aming sakay. Hindi ko na napakita sa video yung pagsakay dyan ng panganay kong anak tsaka ng isa kong pamangkin. Tapos eto naman yung kapatid kong isa. Hindi, tinitingnan ko kung gaano kalaki ibababa ng sasakyan eh. Nga Jay, sakay na. Bumaba ng 3 inches ah. Nga. Mapayat lang naman po yung mga kasama ko. Mga sexy po kaya hindi naman po masyadong mabigat yung aming sasakyan. PJ, sakay ka na rin. Bibi, sakay ka na kay Mama Glo. Bali, ang total naming sakay, 8 kaming adult, tapos meron 3 bata. Kung paano sila nagkasya sa loob ng sasakyan, hindi ko na rin alam eh. Basta eto ngayon, papunta na tayo ng gasoline station para magpakarga. Yan, so nakapagpa-full tank na tayo mga bossing. So, eto. Tandaan nyo na lang din yung odometer natin, 42,466.6. Pero mag-reset pa rin tayo ng trip. Reset natin. Trip 1 na lang. Okay. Then, fuel economy. Reset natin. Wait lang. History, okay. Okay na. Then, tara, biyahe na tayo. Dahil Pampanga ang destination natin mga bossing, ang dinaanan namin Mindanao Avenue kami. Tapos dito na kami papasok papuntang NLEX. Ito yung Smart Connect Mindanao Avenue. Gano pa? Okay, so nandito na kami sa expressway NLEX pa. Hindi ko alam kung saan parte na tayo, pero alam ko Bulacan na rin. Pero tingnan nyo, takbong 20. Tapos traffic. Maulan kasi. Kaya bagal din, parang ano lang din. Parang city driving lang din kami ngayon dito sa expressway. And haba nga eh. Saan na ba tayo? F-ray mode. Parang Bulacan pa lang to. Partner pa lang ng Bulacan. Pagkalampas namin ng Bukawi, medyo gumanda-ganda na rin yung traffic. Eto sa may bandang Tambubong, medyo mabilis na yung andar namin dyan, mga nasa 60 kilometers per hour na. Kaya pinapakita ko rin pala sa inyo mga bossing yung mga traffic na dinadaanan namin. Kasi syempre sa fuel consumption test, bukod sa laki ng makina, ang iba pang mga nakakaapekto yung syempre bigat na dinadala ng sasakyan. Kung masyadong marami yung pasahero, mga bagahe, at kung mabibigat yung mga sakay. The next thing, yung traffic condition. Mas matraffic, mas malakas din sa fuel consumption. Dito sa bandang Santa Rita mga bossing, mabilis-bilis na rin ako makapagpatakbo dyan kasi maluwag na. Kung mapapansin ninyo, tumatakbo na ako rito ng mga 90 kilometers per hour. Dito na tayo guys sa ano. Nag-exit na kami kanina sa San Simon. MacArthur Highway na to, hindi ko alam kung lugar to, pero papunta kaming Santo Tomas, Pampanga. City na tayo mga bossing. So nakakailang kilometro na ako. Nakaka 49 kilometers na ako according dito sa fuel consumption natin. 11.1 kilometers yung consumption. Based sa ano yun computation ni computer yun. Pero mamaya natin malalaman yung actual pag nagpa-full tank tayo ulit. Tapos, ayun daw, this way daw daddy dyan. Doon daw di kaliwa. Bakit? Guys, malapit na kami doon sa destination. Pero kanina pa kami na traffic dito. Dumating kami rito 5. 300 meters away na lang.
nung dumating kami. Naka 20 minutes na kami rito. 50 meters pa lang tinatakbo namin. Grabe traffic ko. Medyo lumakas tuloy kami sa fuel consumption kasi ang traffic. Bali, ito yung pasyalan na pinuntahan namin dito sa Pampanga, ang Rancho Mula de Victoria. Napanood lang namin to sa ibang vloggeries. Napakaganda raw dito. Gusto ko malaman kung totoo, kaya dinala ko rito yung pamilya ko. Siyempre, una ko nang pinuntahan dito yung mga kainan. Gutom na ako, ang haba kaya ng binyahe namin. Meron din sila ritong mga performers, mga bossing, mga kumakanta, nag-joke, alam niyo na, basta ma-entertain yung mga bisita. Bukod sa mga pailaw, may pa-snow effect din nga pala sila rito. At nakikita nyo ba yung mailaw na castle na yan? Yan yung star of the night nila. Gabi, sobrang dami ng tao, no? Weekend kasi mga bossing. Tapos kapag weekend, meron din silang iba't ibang show dyan. May parade, tapos fireworks display pa. Nagsimula na yung parade ng mga mascot. Kaya si Mrs. muna ang pinahawak ko ng camera. Tapos ako, ayun, silipin nyo. Kinarga ko na yung bunso kong anak. Tsaka yung pangalawa dahil gusto daw nilang mahawakan yung mga mascot. At sunod naman dyan ay dumaan na yung mga may ilaw at makukulay ng mga float. Ayan, tignan nyo. Hindi ko kilala yung mga karakter eh. Kaya bahala na kayong alamin kung sino man sila. Tapos ito na yung pinaka main attraction nila rito, yung Castle Light Show. Tignan nyo mga boss. Oh, pasensya na mga boss ha. Kailangan ko ng tanggalan ng sounds. For your eyes only na lang. Makaka-copyright kasi yung video natin. Kasi yung pinapatugtog nila dyan. Christmas song naman. Pero for sure, may copyright yon. Kaya kung gusto nyo makita sa personal na lang at mapakinggan yung mismong tugtog dyan, puntahan nyo na lang mga boss. Bali yung mga pinakita ko dyan mga bossing, available lang pag weekends. Pero pag weekdays, wala silang ganyan. May fireworks display nga rin pala sila. Tapos 4 o'clock ang open nila, pero maganda maaga-aga kayong dumating kasi kami wala na talaga na parkingan dyan, humanap na lang kami sa labas, tas ang layo na. Mula dyan sa lugar na yan, nilakad pa namin yung parkingan, mga 800 meters ang layo nun mga boss. Pagkatapos ng fireworks display mga bossing, umuwi na kami. Gabi na rin kasi niyan mga boss, alas 9 na. Same pa rin naman ang dinaanan namin pabalik, expressway pa rin. Pero dahil gabi na, ayan at maluwag na. Pero kahit maluwag na, hindi pa rin ako mabilis magpatakbo mga bossing. Bago umuwi, pa-diesel na tayo. Nakailang biyahit, nakailang kilometers tayo? 110 kilometers ang ating natakbo. Okay, sige lang. Thank you. Eto guys, bigla sumulpot yung motor. Eto, pakita mo muna. Based dito sa gauge natin, naka 109.6 tayo and 10.5 kilometers per liter daw yung ating fuel consumption. So 109.6 divided by yung pinakarga natin is 10.43. So sabi dito 10.5 kilometers per liter nga tayo. Ayan, 10.5 kilometers. Pareho lang yung nasa gauge ko tsaka yung actual natin mga boss. So wala na kayo mag-decide kung malakas ba sa fuel consumption tong Ford Everest natin. 3.2 liter 5-cylinder diesel engine, full-time 4-wheel drive. And nakita nyo naman kanina kung gaano karami yung pasahero namin. Okay, gaano karami tsaka mga sexy kaming lahat. Okay, so yun lang mga boss. Okay, till next vlog.